Oo, no? Alam mo, ang parte ng crisis management, bawat administrasyon naman may krisis. Hindi ko sinasabing ito lamang. Pero parte ng crisis management, ang contingency planning. Kailangan tayong magplano kasi para yung huli niyang sinabi sa Singapore, medyo nakakabahala dahil parang ang sinasabi niya, talagang hindi masosolve. Alam mo, ako, nag-agree ako doon. Hindi, not in our lifetime, masosolve itong issue with the South China Sea. Pero, yung diplomasya, parating na andyan sa anumang leader, sa anumang bansa. So itong sinasabi niyang kailangan tayong maghanda. Paano niya pinaghahanda ang Pilipinas? Meron bang contingency plan? Kunyari, dahil noong balikatan, yung huling balikatan 24 ang tawag nila doon, may 3 EDCA sites na doon gumalaw yung exercise. Itong 3 ito ay sa Balabac, Palawan, yung 2 ay nasa Cagayan province sa Lalo Airport kung saan nagbaba doon ng mga kung ano-anong mga assets, from artillery rocket systems to Black Hawks to drones at saka doon sa Camilo Ocias Naval Base. So pag tinitingnan mo yan, makikita mo na halos lahat yan nasa norte at halos malapit sa Taiwan. Yung isa na nakakabahala, nung binaba yung Typhoon Medium Range Missile System. Yaan ay nasa Ilocos Norte International Airport, no? Yaan ay kayang mag-vertically launch ng Tomahawk Land Attack Anti-Cruise Missile at SM-6 Extended Range Surface-to-Air Missile. Bakit ako nababahala? Kasi inarmahan ang EDCA sites natin. At walang pagsasabi mula sa leader na ito lamang ay exercise, ito ay defensive drill, pero may live fire ang nangyari. In fact, meron silang dinestroy na barko during the practice. So makikita natin yan, pinagmamalaki yan, both ng Amerika at ng Pilipinas at kung ano itong mga ito. Ang akin lang, sige, ikaw ay puppet at tayo ay gumagalaw sa tinatawag na proxy war. Hindi ba dapat parte ng paghahanda ay sabihin mo sa taong bayan, ito po ang ating contingency plan. Pag tayo'y in-attack, siguro nakita niyo yung pag-attack ng Hamas sa Israel. Meron silang siren system. Okay? Wala tayong defensive, yung shield na tinatawag na pag bumuga ng missile sa kabila, may shield na nag-i-intercept. Wala ho tayong ganun. So ang ating attraction pag nagkagulo sa Taiwan, ay tayo, ang mga bases natin, lalo na yung 3 sinabi ko, yun ang mahuhulugan ng missile. Hindi na ho traditional ang gera na may invading force, no? 'Di ba? May invading force, Navy, tapos bababa si Army to charge. Hindi na ho ganon. Lahat turong. So, tayo, ang Amerika, malayo sa gulo. Tayo, nasa heartland ng gulo. So, hindi ba dapat ang Pangulo natin ay nagsasabi sa taong bayan, ito po ang plano natin pag nagkagulo. Opo. Kasi hindi ka na makakapagplano once na attack ay nangyari. Prof, baka yung plano na contingency plan is yung mga babala lang. Mga babala na general term pa ng mga warning. Di ba? So, sige sila ng sige, batikos sila ng batikos, sige ng sige sa mga maanghang na salita. Nakakalimutan nila ang proteksyon ng taong bayan. Kunyari, di ba sa earthquake, may drill tayo eh. Cover roll, di ba? At yun, drill natin, earthquake. Ay bakit itong gera wala tayong drill? Anong ibig niyong sabihin? Kayo'y nagbobolahan lamang at
tinetest nyo ang resolve ng China para tayo'y tuluyan? Katulad itong nangyaring lately, no? Hindi na white ship ang naapakan eh. Ang naapakan ay gray ship na. Navy, no? Nagkaroon ng skirmishes, may allegation na pumunta sa barko, kinuha ang barel, meron pang naputulan ng daliri. Ano ba ang sabi niya pag may nasugatan? Siguro ang gusto niya, ang MDT natin ay pag may namatay, hihintayin pa natin ng ganong kalala? Ako'y natatawa sa Pangulo ka ng bansa, hihintay mong may namatayan? Tama bang pag-iisip yung hihintayin mong may mamatay na Pilipino? Tapos tsaka mo i-invoke ang ang MTD, Defense Treaty natin. 1951 pa yan. Parati niyan sinasabi, ironclad commitment yan, ironclad. Di ba, bakit tayo pupunta sa isang larangan na wala tayong kapana-panalo? Pilipino, gusto ba natin tayo ang maging mitya ng buhay ng bawat Pilipino? Alam mo, MJ, maraming Pilipino nananaginip pa rin ng American Dream. Huwag na po kayong managinip ng American Dream dahil nag-iiba na ang mundo, no? Nakikita natin ang ekonomiya ng Amerika bumabagsak, nakikita natin ang mga problema sa Amerika. Ba't hindi natin pagtibayan ang sarili nating bayan? Kaya yung neutrality napakahalaga para sa akin, pero kung decided ang Pangulo natin makipaggera, abay dapat tayo maghanda. Saan tayo tatakbo? May bunker ba tayo? Saan tayo kukuha ng pagkain? Sino magdadala ng pagkain? Sa lalo Kadiwa. na dyan sa mga probinsyang... Sa Kadiwa tayo, ma'am. Lalo na yung mga... Iba magra-raid tayo ng Kadiwa. Lalo na yung mga probinsya na nakaharap sa South China Sea. Yung western seaboard natin, napaka-delikado. Meron na bang sinabing, siguro several kilometers from the shore, bakante na kayo? Wala. So ano to, kasama ang mga Pilipino sa drama na gusto niyang gawin para sa Amerikano? Ikaw ay nahalal bilang presidente ng Pilipinas. At ang nakakatawa doon, yung EDCA naglaps na yan eh. Pero merong isang provision doon na allows for its continuance. Kung tingnan mo ang EDCA, it allows practicing of firearms, ordnance, armaments, and missiles. Hindi ba tayo ay merong constitutional provision against nuclear power? Meron rin tayo ng constitutional provision against war. Hindi tayo palaaway na bansa. Nakalagay yan sa ating constitution. So hindi ko maintindihan bakit, kung titingnan nyo ang chronology January 2023 pumunta sa China. January. Correct. April, biglang Amerikano na. So, at kung titingnan mo, ang sinasabi nila, hindi, yung previous administration kasi, China. Kung pag-aaralan nyo ang policy ng dating Pangulo, no? Makikita mo dyan, ang tinatawag dyan, meron siyang strategic ambiguity. Anong ibig sabihin nun? Hindi mo maintindihan. China ba siya o hindi? Kasi panay ang salita ng pagiging ang history ng US at ang history ng China. Pero ang kanyang DMD at ang kanyang DFA keeps on pursuing high-level diplomacy. So habang siya'y napipicture na dito sa isang side, yung DND at saka ang DFA, continuous negotiation. Yun yung tinatawag na strategic ambiguity. Kaso ang mga Pilipino,
dahil pro-Amerikano at nasasanay niyo, American dream, wants to be the 51st state of the Philippines, sige nang sige. Alam po niyo, ang kapitbahay natin, ang China. At simula nung nagpalit ng pananaw ang ating Pangulo, ang trade natin sa kanila, nag-decrease by 19% this year. Hindi pa tapos ang taon. Ang ating tourist visitors from China, dati number 1, abay ngayon nasa sahig na. At ang nakakalungkot, hindi tayo kailangang maggera. Trade war, trade sanction, tutupiho ang Pilipinas. Gusto ba natin yon? Kaya hindi ko maintindihan bakit ayaw niyong mag-usap. Huwag makipag-usap. Baka mataas ang pride ng ating pinuno. Mag-usap. Go back to the negotiating table. The best offense is diplomacy. Ngayon, kung hindi ayaw nyo yan, abay tayo maghanda. Oo, hindi mo binabanggit ang gera, ang salitang gera. Pero yung we should prepare, prepare for what? Diba? Ilang beses na niya parating sinasabi niyan, existential threat. Ano bang ibig sabihin nun? At saka, alam mo, MJ, ang medyo nakakasama dyan, hindi natin alam kung kailan ang gera eh. Diba? Hindi natin, there's no certainty that there will be no war tomorrow or the next day. But, if missiles are launched to us, because of Taiwan, ating diplomatic relationship is with China, not with Taiwan. Hindi ba tayo nadadrag? Hindi ba magnet tayo? Yang 9 EDCA sites, magnet tayo sa anumang mangyari dyan sa tinatawag na South China Sea. Ma'am, mayroon pong mensahe recently, isa pong ex-Marine Corps Intelligence Officer